Okay, so in today's lesson class, i-discuss ko sa inyo yung fields or careers of civil engineering. So, kapag ka class, naging civil engineer na kayo, halimbawa, nakatapos kayo mag-aral, tapos nag-board exam kayo, edi magiging civil engineer kayo, magiging licensed civil engineer kayo. So, kapag ka gusto nyo pang palalimin yung study nyo, halimbawa, mag-masteral kayo, mag-take kayo ng master's degree nyo, eto yung mga specializations na pwede niyong pasukin or mga careers na pwede niyong pasukin kapag ka nag-masteral kayo. Pero if ever na mag-decide kayo na hindi na kayo mag-take ng master's degree, halimbawa, nakagraduate kayo ng engineering, tapos nag-decide kayo whether to take the board exam or not, which I suggest na mag-take kayo class kasi iba pa rin yung license sa hindi license. Pero kung hindi man, huwag kayong mag-alala kasi marami pa rin kayong careers and trabaho na papasukin kapag after nyo makagraduate ng engineering. So dito, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga current fields or careers of civil engineering. Tapos yung ibang part na to is yung specialization ng civil engineering naman. So first, i-define natin kung ano ba ang isang civil engineer. What is a civil engineer? Civil engineers design, build, and supervise infrastructure projects and systems. So, tayo class yung nagde-design, yung gumagawa and nagpaplano ng mga itatayong infrastructures. And hindi class natatapos sa pagpaplano lang yung trabaho natin. Kinakailangan habang ginagawa yung pinlano natin, kinakailangan i-supervise natin kung tama ba yung mga ginagawa ng ating mga workers based doon sa ating pinlano. So, yan, kagaya niyan. Um, those are civil engineers or site engineers na nasa site. Kaya tinawag siyang site engineer. Ang mga civil engineers sila na nasa site and makikita niyo dyan sa picture, chine-check nila yung plano kung tumugma ba yung ginawa doon sa actual. Kasi, it is very important na syempre, yung pinlano nating gawin is tugma doon sa plano na ginawa natin. Okay? Hindi po pwede class na nagplano ka halimbawa ng 5 meters na haba, tapos sa actual is 4 meters lang, o kaya naman sa actual is 5.2 inches yung ginawa mo. 5.2 meters yung ginawa mo rather. So, hindi po pwede yun, ha? Kinakailangan kung ano yung nasa plano dapat, in reality na ginawa mo is exact dapat. So, ayan siya. So, pag mga naging engineers na kayo, makikita nyo, ganyan din class yung gagawin nyo. Titingin kayo sa plano kung tama ba siya, kung tama ba yung ginagawa ng mga workers natin. Usually kasi, most of the time, nasusunod naman yung mga pinlano natin, pero minsan may mga workers kasi na hindi ganong maalam sa trabaho, kaya kinakailangan i-supervise natin sila. So, ayan. Kung makikita nyo sa first picture na yan, merong isang civil engineer na may sinisipat siya. So, that is a chodolite. So, that is an instrument for surveying. Po pwedeng chodolite, po pwedeng ang transit, yung ginagamit dyan. Ang tawag dyan class is nagsa-survey. Po pwede rin class kung hindi civil engineer yan, surveyor ang tawag sa kanila. Gagawin nyo din yan class sa future. Kahit hindi pa kayo nakagraduate, sa second year, magkakaroon kayo ng subject na surveying. So, sisipat din kayo sa ganyan. So, sinesurvey natin yung mga lupa para ma-check natin kung proper ba yung location na tatayuan natin ng building, halimbawa. So, ayan. So, makita nyo sa next picture na meron na yung apat na tao na yan or engineer, sabihin natin. Tumitingin sila sa isang plano. So, it's very important na as a team, mag-work tayo kasi class, hindi naman natin kaya na tayo lang sa iisang project. Lalo-lalo na kung malaki yung mga project na kailangan natin gawin. So, ayan. Meron tayong tinatawag na engineer team. So, yung nasa gitna, pwede natin sabihin na project manager or
Yan, project manager or architect, tapos susunod yung engineer, and then merong safety officer, tapos merong secretary, merong HR, tapos meron ding iba pang workers kasi halimbawa pinagawa kayo ng project nyo, halimbawa condo, hindi nyo class kayang tapusin nyo na kayo lang na engineer. Kinakailangan meron din kayong ibang workers doon. Meron kayong kinakailangan safety officer. Meron kayong kinakailangang architect, syempre. Tapos may project manager. Yung project manager, it's either an engineer or an architect. So, po pwede yun. Usually, as a team, nagwo-work kapag ka malalaki yung projects. Pero kapag ka, halimbawa, bahay na isa lang, kaya siya ng isang engineer lang and then workers lang. So, ano ba class yung um, mga pwede nating pasukin trabaho after matapos natin yung civil engineering degree? Eto class. Pagka nakatapos kayo ng civil engineering, pwede kayong mapunta sa site, sa field. Pwede kayong maging field engineer or site engineer. Pwede kayong maging office engineer. Pwede kayong mapunta sa academics, kagaya ko, na nagtuturo sa mga engineering students. Pwede din yon. And then yan pa. Madami pa yan iba. Pwede kayong mapunta sa tubig, sa mga gumagawa ng dams. Pwede kayo sa mga lupa naman, geotechnical engineers. So, sobrang dami. So, ito yun. Pero ito yung mga common na mga specializations or areas of civil engineering. So, civil engineers, areas of specializations. Um, Specialization, first, we have structural engineering. Structural engineers need to ensure that buildings or other structures can support their own weight as well as the weight of those who will be using them. By calculating the load that a structure is likely to encounter, structural engineers help to determine which building materials are used and how the skeleton of the structure is assembled. So, ang role ng structural engineering, so ayan, mapapansin nyo, ini-inspect nila yung mga members ng isang building. Kasi class, hindi class tayo nagtatayo ng basta-basta lang. Merong components or merong members tayong tinatawag sa building. Meron tayong tinatawag na poste, meron tayong tinatawag na biga or beam. Yung poste, tinatawag nating column. Meron tayong tinatawag na footing kung saan tumatayo yung column. And then, meron tayong tinatawag na slab o yung sahig na inaapakan nyo. Pag sa second floor, slab pa din yun, pero nasa second floor siya. So, kapag naging structural engineer na kayo, which mangyayari lang kung magte-take kayo ng master's degree, kagaya ko, nagte-take ako ng master's degree ngayon, structural engineering. So, kapag natapos nyo yun, nag-take kayo ng master's degree na structural engineering, tapos natapos nyo yun, so, pwede na kayo maging structural engineer na kayo. Ang gagawin nyo, mostly, kapag structural engineer kayo, mini-make sure nyo na yung building nyo is matibay ba, yung mga members niya. Okay? So, ganun. Kumbaga, nakafocus yung structural engineering sa structure niya. So, ayan. Hindi lang class basta pag sinabi nating structural engineering is basta poste lang, basta biga lang. Pinag-aaralan din class ng mga structural engineers yung mga trusses or yung mga truss sa bubong, yung mga members. So, ayan. There are many softwares na ginagamit para mapag-aralan yung mga members ng ating structures. Hindi lang basta tinitingnan yan. Sobrang mabusisi yung pag-aaral na ginagawa ng ating mga members or ng ating building. So, kung gusto niyo maging structural engineer, so you will have to study further structural engineering. And then, para pag nakagraduate kayo, maging structural engineer kayo, and then magfo-focus kayo sa ganitong field. Pag-aaralan nyo yung, kumbaga, yung buto. Diba, in-explain ko sa inyo na kung na yung building is parang katawan din ng tao, merong buto, tsaka merong balat. So, kung yung buto, yung pag-aaralan nyo, structural engineer kayo. Pagka balat, pwedeng architect or civil engineer.
Next is specialization of civil engineering is construction engineering and management. These civil engineers oversee a building project from start to finish, coordinating all different professionals involved in such a project, including architects, builders, electricians, plumbers, and financiers. Much of construction management involves keeping risk to minimum by focusing on safety and compliance with local and national building codes. Ito class na engineering and management, ang pinaka main focus nila is mag-supervise ng isang construction from start to finish. Siyempre, nagplano ngayon, halimbawa yung mga architects, tapos binigay sa mga engineers para kumpitin yung mga members, yung mga sizes ng mga members na gagamitin sa isang building. Or kapag ka mas malalaking projects, ibibigay ng mga engineers yan sa mga structural engineers para safe yung magiging building nyo. And then ngayon, ipapasa ngayon yan sa mga engineers na nasa construction and management para sila na ngayon yung magbabantay and magsusupervise dun sa mga tao na gagawa sa construction. So, it's very important na i-supervise or bantayan yung isang project from start to finish kasi marami pang paperworks yan. Hindi lang basta tinayo yan, sobrang daming paperworks niyan. And yung mga tao na makakasalamuhan nyo kapag ka nagpunta kayo ng construction, engineering, and management is yung mga architects, yung mga builders, electricians, plumbers, financiers. So, yun. So, sobrang dami. So, ayan siya. So, eto actually yung pinaka main na mapupuntahan nyo most probably kapag ka naging engineers kayo kung gusto niyo mag-site or mag-field. Pagka gusto niyo mag-site or field, so most probably mapupunta kayo sa ganitong situation. So ayan. May expose kayo class sa mga ganyan na mga open na building na ginagawa. Tapos makikita nyo kung paano ginagawa yung kabuang building from start to finish. In class, yung tagal ng isang project kung paano siya gawin. Halimbawa, sobrang laki ng project nyo, nagre-range siya, depende kung gaano kalaki yung project nyo. Yung iba, 5 years. Yung iba naman, 3 years. Depende sa manpower din. So, kung gusto nyo ng ganitong exposure, actually, kahit naman hindi kayo mag-masteral, ma-expose kayo talaga sa ganito. Yun nga lang, yung position nyo is hindi ganun kataas. Pero pag nag-masteral kayo, nag-take kayo ng master's degree ng construction, engineering, and management, so, ayan, magiging mataas yung inyong position. Next, specialization ng civil engineering is yung tinatawag nating geotechnical engineering. Ito namang class geotechnical engineering, about ito sa lupa na tatayuan ng isang building. So, kung gusto nyo maging geotechnical engineer, kinakailangan nyo mag-take ulit ng master's degree, mag-aral, and kapag ka nakagraduate kayo ng geotechnical engineering, so magiging geotechnical engineer na kayo. Ang pinaka-main goal and trabaho ng geotechnical engineers is ito: the stability of the soil and the rock on which a project is built, as well as its chemical composition, are the main considerations of the geotechnical engineering specialty. Softer ground requires different building methods than harder ground or rock. And geotechnical engineers can prevent foundations from crumbling or damaging erosion occurring from runoff patterns on a building project's land. Ang pinaka-main goal ng mga geotechnical engineers is ma-ensure na yung lupa na tatayuan ba ng building nyo is safe. Kapag ba nagtayo ako dyan ng building, halimbawa na ganito kabigat, hindi ba yan magsasettle or lulubog? And itinetest din class ng mga geotechnical engineers yung mga chemicals nasa lupa na yan kasi may effect yan sa magiging building ninyo. So, ayan.
Mapapansin nyo, kumukuha sila ng mga sample sa soils, ng mga soils doon sa site, and then dinadala nila yan sa laboratory para silang mga scientist, kumbaga, no? Very exciting yung kanilang trabaho. So, kukuha sila ng sample sa site, tapos dadalhin nila yung soil sa laboratory para ma-test further kung ano ba yung mga properties ng soil na yun. And kung meron bang i-improve doon sa land area na yun. So, yan. So, next specialization ng civil engineering is yung water resources engineering. So, from the name itself, na very obvious naman, na water. So, having safe and adequate drinking water may be taken for granted in the industrialized nations of the world, but developing and developed nations alike need water resources engineers to build the infrastructure that provides clean to those who depend on it for their survival. Kinakailangan class kapag ka naging water resource engineer kayo, but before mangyari yun, kinakailangan nyo syempre na mag-aral ng master's degree, and then nakagraduate kayo, naging water resource engineer kayo. Ang pinaka main objective nyo naman class or goal is ma-maximize yung use ng water na meron tayo sa mundo ngayon. And kinakailangan tayo rin or kayo rin yung magte-test ng mga iniinom natin kung safe ba siya na i-consume sa mga tao. Kapag water resource engineer kayo, kailangan lahat ng water system natin is maganda yung pagkakaplano niyan. Yung tubig ba na iniinom natin is safe. Yung mga dams ba natin is matibay para hindi sila masira. Yung water system ba natin, yung dinadalawin ng tubig natin from the ocean, tapos magkakaroon kayo ng watershed. So, safe ba? Safe ba yung kanyang dinadaluyan? So, parang ganun. Basta ang main focus nyo kapag water resource engineer kayo is about water, syempre. As engineers, kayo yung nagbi-build ng mga structures para makatulong sa water system natin. Okay? So, ayan siya. So, hindi lang basta tayo nagbi-build class kapag water resource engineers, hindi lang basta nagbi-build ng mga dams, ng mga infrastructures na para magamit natin. Kumbaga, tinetest din natin yung mga tubig. So, kung mapapansin nyo sa first picture, so, kumbaga, parang nagtetest siya. So, meron siyang mini-measure. And then, sa pangalawang picture naman, may makikita kayong dam. So, ayan siya. Magtatayo kayo ng ganyan. Huwag kayong mag-alala kung yung field na papasukin nyo is about water. Very exciting din to. Parang geotechnical engineering. And then next, we have transportation engineering. From the name itself, transportation. Kapag ka naging transportation engineers na kayo, which again, mangyayari lang if master's degree kayo. Pero class, huwag kayong mag-alala ha. Yung mga fields na yan, na mga diniscuss ko, yung geotechnical engineering, water resource engineering, structural engineering, construction, tas transportation engineering, sa totoo lang, pagka-graduate nyo pa lang ng civil engineering po, pwede na kayo magtrabaho sa mga yan. Yun nga lang, again, sasabihin sa inyo na yung position nyo, syempre, is hindi ganun kataas kasi graduate pa lang kayo na as civil engineers, wala pa kayong master's degree or expertise sa mga ganyan. Pero depende sa field na papasukin nyo, kung saan nyo gusto magtrabaho, so makakapasok kayo. So, transportation engineers build systems like railways, subways, roads, and bridges that are used by people in traveling to work, home, or on vacation, among other destinations. Safety and capacity are major considerations of transportation engineers. It doesn't do much good to build transportation systems that are not safe or can't meet the transportation needs of those who are intended to use them. Sabi ganun, kapag transportation engineers kayo, kayo yung magbi-build ng mga railways. Ano ba ang railways? Yung mga daluyan ng tren natin, subways. So, ganun din yun.
roads and bridges, yung mga dinadaanan natin ng mga road ngayon, tsaka tulay na ginagamit ng mga tao. Tapos ano pa ba, yung mga dinadaungan ng mga barko natin, ng mga bangka. So, para maging maayos yung daungan tsaka daluyan ng barko natin, so kayo yung mag-aayos niyan as transportation engineers. Hindi lang pang lupa, dapat pang tubig din. Pwede ring sa mga airports, kayo class yung gagawa ng mga paliparan natin. So, all about transportation. So, eto yun. Makikita niyo sa first picture, yung daan. Very ano, no? Very beautiful. Sobrang exciting kapag nakakita ko dati ng ganyan. Na-excite ako lalong mag-aral mabuti kasi sobrang maganda yung future kapag gusto niyo maging engineer talaga. So, kung gusto niyo maging transportation engineer, so ganyan, kayo yung gagawa ng mga daan na ganyan. So, sa next picture natin, sa pangalawa, nasa right, makikita niyo yung bridge. So, ayan, no? Sobrang ganda. So, kayo din class yung gagawa ng mga ganyan kapag transportation engineers kayo. And then lastly, yung sa third picture, yung mga paliparan natin. So, mukha lang yung um, maliit tapos maganda. Pero sa totoo lang, yung paggawa niyan is inaabot ng sobrang daming taon. Lalong-lalo na yung sa tulay na yan na nasa tubig. Sobrang hirap niyan gawin. Pero kaya yan kapag mag-work tayo as a team. Next, specialization of civil engineering is yung environmental and energy engineering. This specialty focuses specifically on creating projects that sustain or improve the environment in which they exist. Many advances have been made in sustainability in recent years, including the use of alternative energy sources like solar, wind or water, better insulation to reduce energy usage, and plumbing fixtures that use less water, among other methods. Environmental engineers may also position buildings in more sustainable ways to take advantage of natural lighting or solar energy collection, for example. Ito namang class na environmental and energy engineering. Sila naman class yung mga engineers na concerned sa pag-develop ng mga sources of energy natin. Kasi, yes, marami tayong sources ngayon ng energy, mga pinagkukunan ng mga electricity natin. So, sobrang dami nating sources, pero syempre, darating at darating yung time na mauubos din yan. So, as energy engineers and environmental engineers, kinakailangan mag-develop tayo ng mga alternative ways on how we can get energy. Halimbawa, na-imbento class yung mga solar panels nang sa gayon hindi tayo lagi nakaasa doon sa ating electricity na nanggagaling directly sa mga power plants. So, nag-imbento ng solar energy para magamit natin, ma-maximize natin yung gamit ng ating solar or yung sinag ng araw. Okay? Another thing, kapag environmental engineers kayo, hindi lang basta tayo class construct, no? Para masira yung, para ma-develop yung ating community or environment, kinakailangan tinetake seriously din natin kung ano ba yung magiging effect na to sa environment natin. Yung mga ginagawa nating projects. So, role natin as environmental and energy engineers, kinakailangan makapag-develop tayo ng mga ways kung saan mas magiging less yung use ng ating sources. Hindi tayo aasa masyado doon sa meron tayo ngayon para makatipid tayo. So, ayan. Sa first picture, so makikita nyo na nakatingin siya sa laptop tapos may solar panel sa harap niya. So, that is energy engineer. So, sa pangalawang picture naman, makikita nyo, tinetest niya yung water. So, ganyan. So, parang mga scientist din talaga sila. So, I think that's it for our discussion. So, those are the specializations of civil engineers. Again, gusto ko lang linawin sa inyo na huwag kayong mag-alala kung hindi naman kayo magte-take ng master's degree. Kung wala naman kayong planong mag-study further
after nyo makagraduate ng civil engineering kasi makakapag-work at makakapag-work naman kayo sa mga industries na gusto nyo. Halimbawa, gusto kong magtrabaho sa construction. So, yes, maghahanap kayo ng company na nag-offer, naghahanap ng mga engineers na gusto mag-work sa construction. So, makakapasok kayo doon. What about geotechnical engineering? Kung gusto niyo bang nagte-test ng mga lupa, so po pwede. What about sa tubig natin, sa mga tubig? So, gusto niyo pag-aralan yung about sa water, so pwede. Sa transportation, very common yan sa transportation, DPWH. So, kung familiar kayo doon, Department of Public Works and Highways. So, kung gusto niyo ma-expose sa mga transportation natin, so you can work on that. Pero it is very fulfilling and masaya kapagka siyempre na-achieve mo yung gusto mo talagang maging sa future. Halimbawa, gusto niyo maging geotechnical engineer. You can study further para maging geotechnical engineer talaga. So anyways, hanggang dito lang yung discussion natin and thank you so much, class.